Nakatapos ba tayo hanggang kay 4 point? 4 point central difference? Yes po, sir. Okay. May ano tayo na example, no? May example naman. Okay. Sige. So, ngayon, we're going to discuss naman si numerical integration. Okay? So, na integral calculus, meron tayong mga analytical methods na ginagamit in order for us to solve definite integrals. No? So, ngayon, 'di ba? Meron tayong form ng integration na definite integral siya. And you have the integral of f of x dx, okay? With limits a and b. No? So yan yung ating definite integral. And what we get here is the exact answer for the integral of this function of x. No? So dito naman sa numerical integration, so we're going to incorporate some numerical methods in order for us to approximate the value of this integral. Ano? We're going to use the limits, okay? We're going to use the limits, but we're going to disintegrate the this integration, no? Or kumbaga ay atin muna siyang hihimay-himayin yung sa integration natin. Hindi kagaya nung kay analytical integration, you're going to have the rules, no? And then you apply the rules, tapos saka po tayo mag i-integration, and then we take the limits, no? And exact value agad yung makukuha. Pero dito, okay, so it is just like taking the area ng curve natin. Okay? So, area of the curve yung parang magiging basis natin dito sa integration natin. At sana natatandaan pa yung kung paano tayo kumukuha ng ating area, no? So, kumbaga parang y dx din yan, no? Integral of y dx AB. Okay? So, parang ganyan yung magiging setup natin sa numerical integration, no? So, numerical integration is the process of computing the yung equation natin, which is given by a set of tabulated values. Okay? Pwedeng xi, f of xi, or xi, yi. No, pwedeng ganyan. No. Where I ay set ng itong numbers na to, set of real numbers. Okay? And yung ating a, okay, yung ating lower limit dito sa ating integration. So we have here the x sub 0. Okay, or the initial natin na value of x. And then yung b would be the last value of x natin, or the x sub n. Okay? So the methods that will be used are obtained by approximating the integrand f by functions that can be easily integrated. Okay? So meron tayong several methods na gagamitin dito. Okay? And it is also formula-based naman siya. Okay? So, yun yung kagandahan sa mga topics natin ngayon kasi more on formula-based. No? Konti lang yung ipaprocess natin para makapag-obtain tayo dito ng ating approximated value. Okay? So, yung ating magiging topics po for today, okay, ay trapezoid rule o trapezoidal rule. Okay. So we have the Simpsons 1/3 rule as well as the Simpsons 3/8 rule. Okay? So, ito methods natin na to, ito yung magiging basis natin or yung magiging rules natin when it comes to taking the integration, no? Meron tayo dito mga several techniques na we can apply in order for us to take the approximated value, much lesser yung error, no? Yung hierarchy ng ating error dito ay papaliit ng papaliit when it comes to taking the integration or the exact value ng ating integration. Okay? So, before we start, no, pagka nag-graph tayo dito, engineers, yan. Suppose this is our Cartesian coordinate. Okay?
Meron daw tayo dito ang actual function. Okay, this is our actual function. Okay. So, si actual function natin, ay dyan tayo magbe-base, kukuha ng ating area. Area bounded by the curve. Okay? So, sabi, meron daw tayong limits na A at B. So, A will be our x sub 0 and B will be our x sub n. Okay? Ayan. Nyari, ito si A, ito si B. Ano? Okay? So, ang ginagawa natin ay kukunin natin tong area nitong bounded by the curve and yung x-axis natin. Okay? Pero, we cannot take the exact value nitong area na to. Okay? Cannot take the value. No. So, meron tayo ditong ginagawa sa integration. No? Sample, yung sa area of integration na we take the summation ng area ng mga rectangle natin sa loob ng ating bounded curve. No? Okay? So, itong rectangle na to, okay, this is the dx and this is the y. No? Kumbaga, this area ay covered with several strips of this rectangle, and if we take the summation ng nitong mga rectangle na to, okay, ay makakapag-obtain tayo ng area, okay, nitong ating bounded by the curve. Okay? So, ganun din yung principle natin dito. We take the summation ng ating mga components sa loob nitong ating area, okay, para makapag-generate tayo ng approximated value. Okay? Minsan kasi ginagawa sa integration, pwede mag-overlap yung mga 'di ba, yung mga rectangle natin. Okay? So, na-take ng rectangle yung ating yung pinaka line ng curve, no? So, kumbaga nasusundan niya. Kaya naging exact yung value. Pero dito sa ating approximation, okay, magkakaroon tayo ng mga siwang, okay, or yung mga error natin when it comes to making some shapes natin na mayu-utilize sa pag-take ng area dito. Okay? So, we're going to start with the trapezoidal rule. Okay? We're going to start with the trapezoidal rule. But first, no, before we start, kailangan nating ayusin tong si A is equal to x sub 0 and B is equal to x sub n. No? Sabi nga natin, this B is the x sub n. Okay? So, A is equal to x sub 0 and then B is equal to x sub n. So, what is that f sub n or the x sub n? Yun yung last natin na gagamitin na x. So, meaning, meron daw tayong value of n. So, sino kaya si value of n? So, this value of n, okay, denotes the number of subintervals, okay, sa ating area. Okay? So, bakit may subintervals tayo? Okay, so our main interval dito ay yung x0 hanggang kay xn. Paano tayo makakapag-take ng subintervals? Okay? So, we can take the subintervals by the difference of the value of x. Or meaning, yung delta x natin, kailangan natin kunin. Okay? So, kagaya lang to ng ating topic sa numerical differentiation na na-obtain yung ating mga equation doon by the Taylor series, okay? Or by the interpolating polynomials. No? Dito, yung ating delta x must be equally spaced. Okay? Must be equally spaced. So, we need to find that equal space, no, between sa values of x natin, okay, in order for us to have the subintervals. Okay? So, ano yung sinasabi niya? Yung paano yung ganyan, no? Example, we have here the x sub 1, no? If we add x sub 0 plus the h, we have the
x sub 1. So in order for us to take the x sub n, okay, in order for us to take the x sub n, we have here the equation x sub 0 plus nh. Ano? So ito ngayon yung parang magiging basis natin para sa pagkuha ng value of h, no? And sabi nga natin, x sub 0 is equal to a and x sub n is equal to b, or the lower and the higher limit ng ating integration. Okay? So b is equal to a plus nh. Okay? So how are we going to solve for h, no? Lipat natin si a, okay? Sa kabilang side the equation, and then we divide n sa ating left side, no? So we have here h is equal to b minus a over n. So this will be our general equation, no? Pagdating sa pagkuha ng value of h. Okay? So kung matatandaan do sa numerical differentiation, no? We have there set of values, no, na ordered pairs. So pwede din po ang given ko doon kay numerical, pwede din po ang given natin kay numerical differentiation, meron lang po tayong values of x, no? And I will be giving you the actual f of x, okay, para makakuha kayo ng values for y. Example, no? Nagsabi ako ng values ng x natin na 0, 1, 2, 3, 4, 5, no? And I am giving function of x natin na x squared, no? So I think kaya naman natin kunin yung values for f of x, right? Kaya naman kunin. Ano? So meron tayo dong functions na pang-alalay lang sa pagkuha natin ng values for f of x or yung value ng y. So ganun din dito sa numerical integration. Pwede din po ang given natin is either set ng tabulated values or yung ating function of x ay given din. Okay? So either of the two ay pwede kong ibigay sa inyong given. Either set ng tabulated values or set lang ng or yung ating function of x lang with the values of x. Okay? So dito, paano natin makukuha yung values of x natin? No? So yung values ng x natin ay magbabase dun sa h natin. Okay? Kung ilan yung magiging values of x. Okay? Okay, sige. Now, mag-start tayo kay numerical integration by trapezoidal rule. Okay. So si trapezoidal rule or trapezoidal formula, okay, when the area between the curve of f of x and the x-axis is subdivided into strips, okay, so we're going to utilize those strips, okay, para makapag-generate tayo ng mga area. Okay. So one way to draw the strips is to make the top of the strips touch the curve. Okay? Either at the left corner or the right corner. But that is less accurate than making the top of the strips even with the curve at its midpoint. So, ganito lang yan, engineers. Okay? Tingnan ito mabuti, no? Example, ay meron tayo ditong Cartesian coordinate ulit. Drawing tayo ulit ng curve. Yan. Si A at B, i-denote ko muna as x sub n at x sub 0, no? X sub 0 and x sub n. So, yan. Nyari, ito yung ating actual function. Okay. So, dito, sa x sub 0, ito si x sub n. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng strips or yung sub-intervals natin na tinatawag. Okay? Paano natin gagawin yan? No? So, dito, engineers, yung strips natin, kailangan, okay, ay magbabase tayo din sa value of h natin, which is x sub n minus x sub 0 over
n, no? So kunwari, n natin is equal to 6. So this is x sub 6, tapos ito x sub 6, at ito ay 6, no? So makakuha kayo dyan ng value for h. May makukuha kayong value dyan ng h. So paano tayo makakuha ng values for x, no? So mag-start tayo kay x sub 0. And then if we add h kay x sub 0, makakuha tayo ng x sub 1. Pag nag-add tayo ng h ulit kay x sub 1, makakuha tayo ng x sub 2, makakuha tayo ng x sub 3, x sub 4, hanggang umabot tayo kay x sub 6. Okay? Since ito naman ay equally spaced, so makukuha naman natin siya, okay, by just adding the value of h from each other, no? Okay? Para ma-obtain natin yung next value of h. Okay. So, sino yung sinasabi natin sub-interval? Yung sub-interval natin ay yung difference between the values of x. No? So, this is the first sub-interval, second sub-interval, third, fourth, fifth, sixth. So, sabi ko nga, the value of n is equal to the number of sub-intervals. So, tama naman na ang ating sub-intervals between these values of x ay 6. Okay? So, paano natin sila i-graph? No? Suppose, we have here the x1, okay, x2, x3, x4, x5, and x6. Okay, x2, x3, x4, x5, hanggang kay x6. No? So, ang ginagawa natin, ini-extend natin yung values of x natin dun sa ating function of x. Okay? Bakit natin i-extend? Kasi para makuha natin yung pinaka-ordered pair. No? Ordered pair natin. Ayan. Okay? So, the spacing between the values of x natin ay h. Okay? H yan. Okay? So, paano natin i-incorporate po si trapezoidal rule? Okay? Paano natin daw i-incorporate? So, we will connect the values of y naman natin. Suppose this is the y-axis or the f of x. Y or f of x. Para mas madali, y na lang. So, kunyari, ito, nandito si y1. Or y0 rather. y0. Tapos nandito si y1. Okay? So, ginagawa natin, we connect we connect those values of y. Okay? And kung siguro mas accurate yung pag drawing ko, okay, ay magkakaroon tayo dyan ng space. Example, ayan. Kumbaga, nandito yung actual function natin. Ito yung actual function, yung f of x. Pero ito lang yung connection ng values ng y. Okay? Ito lang yung connection ng values of y. Meaning, okay, meron pa rin po tayo dito error. Ito yung discrepancy between the f of x at saka yung ating connection between the area dun sa ating curve. Okay? So, meron po tayo ditong space, no? Yun yung nagiging error. Kaya nagiging approximate yung value. Okay? And if we take closer dito sa ating ating trapezoid. Okay? I-shade ko lang siya ng kulay pula. Yan. Shade ko lang siya ng kulay pula. Okay. So, ito yung tinitake natin na area ng trapezoid. Okay. As you can see, okay, we have the parallel lines dun sa ating trapezoid, no? Ano ba yung kadalasan nating statement sa trapezoid? So, okay, it contains two parallel lines. Tapos, meron siyang certain altitude. Okay? So, we're going to denote this longer side ng trapezoid as our base number 1. Tapos yung shorter ay base number 2. No? Di ba ganyan tayo maggawa ng sa trapezoid, no? Tapos,
itong ating dito sa ating values of x, yun yung tinatawag natin na h, no? So tama naman, ang distance niya ay h. Okay? So paano tayo kumukuha ng area ng trapezoid? Anong area ng trapezoid natin? 1/2 b1 plus b2 multiplied by h, di ba? So ganyan din po ang ating gagawin dito. Okay? Ano ba yung length ng ating b1? Ano yung length ng b1 natin? Yung b1 natin, ano yung height? Or ano yung length? No? Yung length niyan, from 0 to y1, so that is y1, di ba? O, yung b2, from 0 to y0, that is y0. Okay? So, if we take the area nitong ating unang trapezoid, yan. So, we have here area ng 0, 1. Okay, bakit 0, 1? Kasi from point 0 to point 1. Kaya area 0, 1 is equal to h over 2 multiplied by y1 plus y0. Okay? So, ganyan. Kaya naging pong trapezoid yung ating area dito na kukunin, no? So, sabi ko nga, summation ng strips natin ang ating gagawin para makapag-generate tayo ng integration. What we're going to do is to take the summation ng area ng mga trapezoid sa loob nitong ating curve. Okay? So, dito naman tayo kay area 1, 2. Okay? Kasi ito naman yung next natin na kukunin. No? Kung ipapattern natin yung ating area 2, area 1, 2 kay area 0, 1. So, area 1, 2 is equal to h over 2 multiplied by y2 plus y1. Susundan ba, engineers? Hello? Yes po, sir. Opo, sir. Okay. O para naman kay x3 tsaka x2, no? So, area ni 2, 3 is equal to h2, okay, multiplied by y3 plus y2. Okay? So, halos ganyan na lang yung magiging pattern natin sa pagkuha ng mga area. No? And hindi na muna natin kailangan isolve tong error na to. Okay? Hindi natin kailangan isolve tong error na to. So, i-copy ko lang lahat ng magiging area natin dito. Okay? Okay. So dito, ang gagawin natin, we take the summation ng areas natin, di ba? So, yun palang approximation natin na AB, ito, tapos f of x dx is approximately equal to the summation ng areas natin where I starts at 1 and ends with n. No? So, ilan bang area natin? Area 1, area 2, area 3, area 4, 5, 6. So, yung I nyo, mag-start kay 1 and ends with n. No? So, kung ilan yung ating sub-intervals, ganun din kadami yung areas natin. No? Dito, para kay trapezoidal rule. No? Kay trapezoidal rule lang. Okay? Kung ilan yung area natin, okay, ay ganun din kadami yung area, yung ating sub-interval. Ano? So, kumbaga, engineers, if we take the summation nitong areas natin dito, magkakaroon tayo ng, okay, pag inad natin yan, meron silang common factor, di ba? Yung h over 2. Tama ba? Opo. May common areas, may common factor sila na h over 2. So, mag-start tayo kay A0, 1. No? Si A01, meron tayong y1 plus y0. Pagpalitin natin ng position. Gawin natin y0 at y1. No? Kung sino yung
na yung mas form o yung former na number ay yun yung ating ilalagay. So y0 plus y1. No? Ito yung kay area 01. Plus okay, area naman ni 1 2. No? So sa area ni 1 2 we have y1 plus y2. No? Doon naman si area ni 2 3 we have y2 plus y3. No? Plus area ni 3 4 y3 plus y4 plus area ni 4 5 y4 plus y5. And then area ni y5 6 ay y5 plus y6. No? With the common factor na h over 2. No? So we can still simplify this equation para dito sa ating summation ng area. No? Okay? So dito na pumapasok yung ating yan. So po, yan, no? Kung si-simplify natin yung kanina nating equation. Yan. Ito yan, hindi 1. Okay? So, yung kanina natin na areas, okay? Nung inilagay natin sa trapezoid, no? Tapos inad natin yung mga area, so makapag-generate tayo dito na equation na h over 2 multiplied by y sub 0 plus 2y1. Diba? Dalawa yung y1 natin doon. Plus 2y2 plus 2 hanggang po kay 2yn minus 1. Okay? Saan ba huling nagdoble yung y? Diba? Kay y5. No? Sa kanina. So, kanina yung ating equation, meron siyang h over 2 multiplied by y0 plus 2y1 plus 2y2 plus 2y3 plus 2y4 plus 2y5 plus y6. No? So, yan yung nakuha natin kanina pag sinimplify. No? So, kung i-generalize natin, okay? So, by the trapezoidal rule, no? So, the integration ng y dx or f of x dx from A to B is approximately equal sa h over 2 multiplied by y sub 0 plus 2 the summation ng yi where I starts at 1 and ends with n minus 1 plus yn. Okay? So, kumbaga, do sa ating given kanina, it is also equal po kay h over 2 multiplied by y sub 0 plus 2. Ano yung value ng n natin or sub-interval kanina? That is 6, no? So, we have here the summation ng 6 or summation ni yi where I starts at 1 and ends with 6 minus 1 which is 5. Ano? Plus yung yn natin which is y6. Pag in-expand natin yan, magiging ganito lang po yung ating equation. No? So, yun lang po yung ating trapezoidal rule. You take the areas ng mga trapezoid natin and then what we do is to take the summation ng areas natin. Okay? Nasusundan po ba? Yes po, sir. So, ganun lang naman yung kadali. No? Summation lang nung area ng mga trapezoid. Okay? So, dapat maalam kayong kumuha ng h. Paano tayo kumuha ng h? So, h is equal to b minus a over n. Okay? So, ganyan lang naman yung kadali. Okay? So, i-apply na natin. Yan. So, solve for 1 over square root ng x plus 5 dx. Okay? From 0 to 6. With sub-intervals, n is equal to 6 using trapezoidal rule. Okay? Nga pala, sa trapezoidal rule, your n must be set of integers. Okay? Set of integers. No? Ang inyong n. Okay? So, starting from 1 hanggang kung ano mong value ng n. Basta, integer. Okay? Para kay trapezoidal rule, nagkakaiba-iba pa kasi yan. No? Kaya, sa trapezoidal rule, okay, your n
must be set of integers. No? So let us start. No? Ang una natin gagawin dito, we determine the value of A. What is the value of A? 0. What is the value of B? 6. Okay. What is the value of N? Okay. So, N natin, meron tayong sub-intervals na 6. Okay. So, we solve first for the value of H or yung ating step size. Isa pang term. Increment ng X. Isa pang term. Delta X. No. Yan yung H natin. So, H is equal to B minus A over N. Diba? Which is equal to 6 minus 0 over 6. And the result is equal to 1. Meaning, from 0, we're going to add 1. Okay? Simultaneously, hanggang umabot tayo kay 6. Okay? So, the values of X natin, okay? So, we have here, ito gawin ko na lang Y, okay? So, ang values of X natin, mag-start daw tayo kay 0, and then we add 1 to 0, so may 1. Next natin is 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? Nasusundan ba, engineers? So, paano tayo makapag-take naman ng values of Y? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na minsan, hindi given yung values of Y, pero kayo yung kukuha ng values of Y. Pwede din ganito din yung instance natin sa pagkuha ng Y, sa pagkuha ng Y dun sa numerical differentiation. Hindi lang laging given ko yung table no, ng values ng X at Y. Okay? Either you get the values of Y or meron ng table. No, yun lang yun. Okay? So, sige. So, paano tayo kukuha ng Y? Ang gawin nyo lang is you get the values of Y from this equation. To meaning, substitute nyo lang yung values ng X natin dito sa equation na ito. Okay, now, so para madali ang ating pagsosolve, baitan na lang. Babaitan na ni Sir. Kasi medyo madami yung topics. Ganito ang gagawin natin. Kakalculator tayo. Maalam naman, di ba? Nung mode ng table. Maalam? Yes po, sir. Alam naman, di ba? So, gawin natin dito. Mode. Table. Di ba? Copy yung ating function of X. Okay? We have 1 over square root ng X plus 5. Di ba? Okay? Then, press equal sign. Magtatanong ng GX, wala na tayong paka dyan. Equal sign ulit. Okay? So, saan tayo mag-start dito, engineers? Saang value? So, we're going to start with 0. Okay? Saan daw mag-e-end? Value ay 6. Tinatanong yung step, ano yung H natin? That's 1. So, meron na tayo dito ang table. No? For values of X and then values of f of X. So baitan na lang kung ano yung nasa table natin. No? Ayun na lang isulat ninyo. Okay? Wag na ito, 'di ba? Pag kasi nilipat mo yung yung ating active cell dito sa f of X, yan. Makikita niyo yung mahaba talaga, no. Wag na lang yung mahaba. Ito na lang. Yung nandito sa values ng f of X, no. Yun ang kopyahin niyo. So we have 0.4472 0.4082, 0.3779. Next. Nasusundan, engineers? 0.3435, Yes, sir. 0.333, 0.3162, 0.3015. Okay? So, yan na yung ating values of Y or yung values ng f of X natin. So, ganun lang kadali. No? Ano yung next step? Next step is to write yung ating rule na gagamitin, which is the trapezoidal rule. Okay? So, yung gagamitin natin na rule ay trapezoidal rule. So, we have the integral ng 1 over square root ng x plus 5 dx from 0 to 6. Okay? Is approximately equal sa
h over 2, okay, multiplied by y sub 0 plus 2 summation ni yi where I starts at 1 and ends with n minus 1. So, n minus 1 natin, or 6 minus 1, it is equal to 5. No? Plus, y sub n, which is y6. So, pag in-expand pa natin yan, so magkakaroon tayo ng h over 2, okay, is equal to, multiplied by y sub 0, plus 2 multiplied by y1, plus y2, plus y3, plus y4, plus y5, close parenthesis, plus y6. Okay? Nasusundan, engineers? Opo. So, Yes po, sir. atin na siyang substitute yung values natin. So, h natin, na value po ay 1. So, 1 over 2. Okay? So, we have here, y sub 0 natin is equal to 0.4472. Kopyahin na lang, no? Plus 2 multiplied by y1, 0.4082. Kopyahin ko lang, ha? Masusundan naman siguro, no? Close parenthesis, plus yung y6 natin, which is 0.3015. Okay? So, evaluate nyo lang yan. So, 1 over square root ng x plus 5 dx from 0 to 6. Ano yung approximated value natin dito, engineers? Mikey, compute nga. Value, engineers, compute ba? $2.16345 po. Oh, yun. 2.16. 345 o 435? 345 po. 345. So, final answer natin ito. So, ganun lang yan kadali. Ano? Ganun lang kadali ang numerical integration, no? Yan lang yun. Okay? Nasusundan ba, engineers? Yes po, sir. Ba, sir? Okay. Dali lang. Okay, so isa pang given. Wait lang, ha. Ito pa tayong given. Wala ako dito ng Jamboard. Wait lang, ha. So, naiintindihan naman, engineers? Apa, sir?
Ay, hello. Sorry. Mute pala. Mute. Sorry. Ayan. No? So, we approximate the value of the integral ng e raised to x over ln x dx from 2 to 4 with 8 subintervals using trapezoidal rule. No? So, first, we solve for the value of h or yung ating step size, yung ating delta x, or yung ating increment ng x's. No? So, we have the values for a, which is 2. Value of b is equal to 4. And then, the number of subintervals or yung value of n is equal to 8. Okay? So, h is equal to b minus a over n, which is equal to 4 minus 2 over 8. What is the value dito ng ating h? 0.25 po. 0.25. Now, after we get the value of x or the h, no, gagawa naman tayo ng table for x. Ano? So, x. So, we're going to start with 0, or rather 2. 2, next is 2.25, 2.5, 2.75, 3. Tapos, 3.25, 3.5, and then we have here 3.75 at saka 4. No? So you get the values for y by the calculator, no? Okay? So kaya na ba kumuha ng table natin sa calculator? Sir, paano nga po ulit? Hindi ko po kasi narinig kanina dahil kinuha ko pong calculate. Ulit. Punta daw sa mode setup, no? Press 7 or yung table. Okay? Copy natin yung function dito, which is e raised to x over ln x. Okay? And then, you press the equal sign dito. Okay? Magtatanong ng gx, disregard. Equal sign ulit. So, saan daw tayo mag-start na value? Sa 2. And then, end tayo kay 4. Step size natin, that is 0.25. So, yan. Makapag-generate na kayo ng table with the values ng f of x. Copy na lang natin yung nandito. Okay? So, we have 10.66. Lolo ko pa na. 10.66. Anong sunod? 11.699. 13.295. Susundan ba, engineers? Yes po. 63. 18.282. 21.881. Next. 26.43. 32.17. At ang last natin ay 39.384. Susundan, engineers? So ngayon, after nyan, okay, we have here the integral ng e raised to x over ln x dx, okay, from 2 to 4 is approximately equal sa h over 2. Okay? Tapos dito, y sub 0 plus 2. Okay? Summation ni yi from I is equal to 1. Tapos mag-e-end siya kay n minus 1 or 7. No? Plus yung yn natin, which is y8. Susundan ba, engineers? Yes po, sir. Okay. Kung ano susundan, ituloy nyo na lang to and then raise na lang kayo kung sino yung may final answer na. Okay?
So, kunin natin si final answer natin. Susundan naman yung computation, no? Yung solution. Okay, sige. No? So, compute for the approximated value. May sagot na, engineers? Sino po may sagot na? Sasolve ka rin po. 41.06125 pa. Ulit. 41 point. 41.06125. Okay. So, hindi man ako na iba. Yes. Ano po yun? Okay. Check ko lang, ha. Ganun din po, sir. Sige. Since madadali yung topics natin, no, expect that medyo madami yung item natin sa exam, sa final exam, no? Medyo madami-dami lang na isosolve, no? Kasi madali lang naman siya. 41.06. Okay. So, yan po yung ating approximated value, okay, using trapezoidal rule. Okay? Okay na, engineers? Susundan? Opo. Okay, okay pa, sir. Sige. So, next.
Ayan. Next na natin yung Simpson's rule. No? As you can see, ang pagko-connect natin yung values of y, tanda ba? Gawin ko lang ulit ha. Okay. So ito. Diba? Kunyari may function of x. So yan. No? Ang pagko-connect lang natin sa trapezoidal rule ay 2 points of y lang. So by that, we are generating linear polynomial lang to para dun sa ating values of y. Kasi pagka pinag-connect natin yung dalawang y, makakapag-generate tayo ng function na, no? Ng f of x. Okay? So, maraming linear polynomials na ma-obtain by this connecting of values of y. Ano? So, para daw mas maging accurate or mas lumapit yung value natin, no? Mas lumapit yung value natin dun sa ating exact value ng integration, gagawa tayo ng quadratic or a cubic interpolating polynomial. So for Simpson's 1/3 rule, okay, we're going to generate first a quadratic interpolating polynomial. Or meaning, 'di ba meron tayo ditong h, no? Sa pagitan ng h. Ito yung x0, ito yung x1. Idadamay natin si x2. So ito para kay trapezoidal rule. Ito naman para kay Simpson's 1/3 rule. Simpson's. Okay? Instead na pinag-connect natin by a linear polynomial si x0 at si x1, dadagdagan natin ng x2. Okay? Para ganun pa din po yung interval natin. Sub-interval natin is okay, by h. Kaso nga lang, dito ang tatawagin na natin ay panels. Okay? Dito, ito yung sub-interval, no? Yung merong h. Pero yung panel natin for Simpson's rule consists of 2 sub-intervals. Okay? Consists of 2 sub-intervals. So dito, kunyari ito si y0, ito si y1, ito si y2. Ginagawa natin, i-connect natin sila ng isang quadratic. Ayan. No? Isang quadratic. And then, we get this area. Area natin using yung 3 points. Ayan. Damay na po yung isa pang sub-interval. Okay? So meaning, dito engineers, no, pag in-extend natin yan, kunyari, meron tayong y2, meron pa tayong y3, okay, kunyari, ito si y3, ito si y4. No, pagko-connect lang ulit yan ng isa pang quadratic polynomial. No? So ito naman yung area 2 actually. Ito naman yung area 2. Gawin natin kulay blue. Ayan. So bale, sa isang area, sakop po ay dalawang sub-interval, no? So meaning, ang area 1 natin ay magiging area 0, 2. Ano? Tapos yung area natin na 2 ay area 2 to 4. Ano? Okay? Area 2 to 4. Nasusundan ba, engineers? Nasusundan. So ano kaya yung mga area natin dito ngayon individually? No? So area natin dito individually ay ito po. Ating equation. Ano? Area ng 0 to 2. So we have here h over 3. No? Area naman ng 2 to 4. So h over 3, no? Multiplied by y2 plus 4y3 plus 4y4. Okay? So, engineers, take note, ang value ng n nyo naman para kay Simpson's rule must be an even number or divisible by 2. Okay? Excluding yung 0, ha?
Okay? Nasusundan ba? Dapat po yung value of n natin ngayon must be an even number. Okay? Para kay Simpson's one-third rule. Nasusundan, engineers? So meron tayo dito ang area na 0, 2, no? Which is equal to h over 3 multiplied by y0 plus yung coefficient ni y1 which is 4. And then, meron naman dito ang plus y2. Okay? So, for area 2, 4, so we have here h over 3 multiplied by y2. So, meron din ulit y2, no? Plus 4y3 plus y4. Okay? So, hanggang umabot tayo kay last area natin, which is the area ni N2, N, okay, which is equal to h over 3 yn2 plus 4yn1, n minus 1 rather, plus yn. Okay? So, gusto ba i-derive? Try natin i-derive. Bakit may mga 4 doon? No? So, ganito kasi yan, engineers. No? O yan, nari yan. Okay? So, kunwari, meron tayo dito ang f of x. Okay, meron tayo dito, kunwari f of x. Yan. Ito kunwari si h. O, sige, ito si x0. Ito si x1, ito si x2. Okay? So, meaning, pag in-extend natin sila, this is y0, y1, tsaka y2. Nasusundan ba, engineers? Okay. Ano yung spacing natin? Between dito? H. Kasi ito h din. No? So, sabi, sa area ni 0, 2, we have h over 3. Okay? Is equal to, or rather, A02 is equal to h over 3 multiplied by y0 plus 4y1 plus y2. Okay? So, paano kaya ito mag-generate? So, sabi ko nga, yung points natin na y0, y2, y1, no? Pinag-connect sila ng quadratic interpolating polynomial, no? So, kunwari, ito yung ating quadratic. Yan. Kunyari yan. Okay? As you can see, may mga error dito sa may actual natin na yan. May error. No? So, ngayon, i-represent muna natin to as kunyari, p of x. Yan. Itong quadratic natin, no? So, si quadratic interpolating formula or yung approximating function natin, no, ay equal saan? Pagka quadratic, no, since this is quadratic, ano yung ating form ng approximating function? So, that is ax squared plus bx plus c. No? Tama ba? Tama po. Tama ba? Sundan? Okay? Okay, sige. Now, so ngayon, gawin natin dito, engineers, ay ito. Wait lang. Okay. So, gawin natin dito, engineers, ay meron tayo ditong p of x is equal to ax squared plus bx plus c. Ano? So, gagawin natin ay i-equate natin sila kay or itong ating px na to, i-integrate natin. Integrate natin to by ax squared plus bx plus c. Ano? Okay? Tapos dito magiging suppose ang value natin ng
x sub 0 dito ay negative c negative ano na lang, negative x. Tapos ito 0, ito positive x. Okay, kunwari yan ha. So we have here negative x, tapos ito x, no? So tama naman na yung distance pa rin nila ay x pa din or h, no? Okay? O yan. Okay? So in terms of dx. So if we try to integrate this approximating function, so magkakaroon kayo dyan ng ax cubed over 3, di ba? Plus bx squared plus cx. Okay? From negative x to x. Okay? Nasusundan ba? So, substitute natin yung values na to dito. So, magiging a x cubed over 3 plus b x squared plus cx pa rin, no? Kapag sinubstitute natin si x minus, substitute natin si negative x dito sa equation natin dito. So, magkakaroon tayo ng negative ax cubed over 3 minus bx squared or plus pala kasi negative x squared ay positive x squared, no? So, positive bx pa din siya. And then, negative x times c magiging minus cx. Okay, so pag in-evaluate natin, maka-cancel po ito. So, matitira ay 2ax cubed over 3, okay, minus or plus 2cx. Okay? So, yan ngayon yung ating integration dito sa ating approximating polynomial. No? So, itong equation natin na to, okay, kunyari, itry natin na i-form dito sa h over 3. Okay? So, gagawin natin kamukha na h over 3 times this equation. No? So, dito, since ang common factor nila ay yung x, okay, pwede natin i-factor out yung x over 3. Pwede din natin i-factor out yung x over 3 para kagaya ng h over 3. So, ito, yung loob niya magiging 2ax squared, no, plus ito si 6cx or 6c na lang pala, 6c. Yan. Okay? So, naka-equate siya ngayon dito kay yan, h over 3 multiplied by y0 plus 4y1 plus y2. Okay? So, paano natin to magiging kamukha dito? Or vice versa. Ito, gagawin natin dito sa y0 plus 4y1 plus y2. Okay? So, gawin natin, substitute naman natin itong values of x's natin dito sa ating polynomial function. No, sa ating interpolating function or yung ating quadratic approximating function. No? So, kunyari, p of x is equal to ax squared plus bx plus c pa din. No? Pag sinubstitute naman natin yung 0, p sub 0 is equal to c. Tama ba? Kasi 0, x squared, or 0 squared ay 0. b times 0 ay 0. So, matitira ay c. Tapos, pag sinubstitute naman natin si p negative x, so magiging a x squared minus bx plus c. Nasusundan, engineers? Okay? So, itong si C natin, ito po yon. Ito yung point na yon, si y1. Okay? Bakit? Kasi, sinubstitute ko lang naman yung 0 doon sa function, sa ating approximating function. Siyempre, yung value of x natin dito, ito yung magiging value, di ba? So, that is y1. Okay? So, paano naman natin makuha yung si y0 at si y2? No? So, gawin natin itong dalawa.
No? Pag-add natin, i-add natin. So, P of x is equal to ax squared plus bx plus c plus si P of negative x. So, that is ax squared minus bx plus c. Okay? Ano yung px natin dito, engineers? Yung px natin, so, itong sa px2, no? Pagka sinubstitute natin si x2 na x dito sa ating P of x, so that is yung y2. Tama ba? Which is equal to y2. Si P of negative x naman, galing kay x sub 0, pagka sinubstitute natin kay equation natin na approximating function, so that is equal to y0. Okay? So pag pinag-add natin yan, magiging ito, maka-cancel, 2ax squared plus 2c is equal to y0 plus y2. Ano? Okay? So, yung equation natin dito, 2ax squared plus 6c. No? Pwede na natin siyang palitan, no? Gawin natin x over 3 multiplied by ito, no? Para ma-substitute natin si y0 at si y2. So, magiging 2ax squared plus 2c. So, ano yung matitira? C, 4c. No? So, 4 plus 4c. No? Plus 4c. Okay? So, ano nga yung value natin ng c? Yung value natin ng c ay y1. Okay? So, we can substitute for y1 here. Tapos, ito, siyang ating y0 plus y2. y0 plus y2. Okay? X over 3. So, ngayon, kagaya na siya nitong ating ch over 3 times y0 plus 4y1 plus y2. So, yan po yung derivation natin ng area, no? Area natin sa isang area sa ating Simpson's rule. Okay? Pag pinag-add natin yan, engineers, i-add natin yung ating mga area, no? Area 02, area 24. Okay? So, makapag-generate tayo ng ganitong equation. Okay? Yan. H over 3 multiplied by y sub 0 plus 4y1, di ba? Y sub 0 plus 4y1. So, yun. No? So, may y2 ka dito sa area na 02. Tapos, meron ka ding y2 sa area ng 24. So, pag pinag-add nyo yan, magkakaroon kayo ng 2y2. Susundan, engineers. Okay? So, yung next natin dyan, area ng 4, 6. So, actually, that is h over 3 multiplied by y4 plus 4y5 plus y6. Okay? So, dito, pag inad natin to, may y4 dito at may y4 dito, magiging 2y4. Okay? Tapos, plus 4y5 plus 2y6. No? And, to summarize that, ito po yung ating equation. H over 3 multiplied by y sub 0 plus 4 summation ng medyo nakakalito. Ano? So, para mas madali, ito yung ating gamitin na formula. So, we have h over 3 multiplied by y sub 0 plus 4 summation ng y add. Ano yung mga y add natin? y1, y3, y5, y7, no? Okay? And then plus 2 summation naman ng y even except yung value of n natin. Kunyari, we have 8 intervals, no? So the value of n there is 8. Okay? So yung y even natin dito ay y2, y4 at y6 lang. Hindi kasama si y8. Saan natin ilalagay si y8? Dito po. Plus y8. Okay? Nasusundan ba yun, engineers? Tapos, yung n nyo, or the number of subintervals must be an even number. Okay? So, yan lang yung formula natin. Nagtitake down notes ba kayo? Yung formula? Okay? So, kunwari, example tayo. Example tayo. Yung value of n natin ay 4.
Okay. Kung value of n natin ay 4, so magkakaroon tayo dyan ng x0, x1, x2, x3, x4. No? So, syempre, may katapat yan. y0, y1, y2, y3, y4. No? So, pag in-apply natin si Simpson's one-third rule dito sa ating sa kanyang rule, no? So, we have here h over 3, okay, multiplied by y sub 0 plus 4 summation daw ng y add. So, ano ba yung mga y add natin dito? Ito pong y1 at saka si y3. So, 4 multiplied by y1 plus y3. Okay? Plus 2 summation naman ng y even. Ano yung mga y even natin dito? Na natitira? So, y2 lang. No? Except n. So, multiplied by y2. Okay? Plus yung yn natin na y4. Okay? So, ganyan po tayo mag-expand nitong ating Simpson's rule. Naintindihan po ba? Engineer. Apo, sir. Okay? So, dapat daw si n dito ay even number. Okay? So, let us try to solve yung ating given kanina but using Simpson's one-third rule. Okay? So, we have here the integral ng 1 over square root ng x plus 5 dx from 0 to 6 with subintervals n is equal to 6 using Simpson's one-third rule. Okay? So, alamin muna natin value of a, value of b, value of n. Okay? So, a natin is equal to 0, b is equal to 6, n is equal to 6. No? So, the value of h is equal to b minus a over n or 6 minus 0 over 6 which is equal to 1. Okay? So, yung values natin ng x dito is dito ang y. So, we have here, ano yung ating x sub 0? 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, pwede po ba si Simpson's one-third rule dito? If n is equal to 6? Pwede po ba? Yes po. Yes po, sir. Okay. Na? So, gagawin natin ulit. Kuha si calculator. Tapos, i-encode yung ating equation sa calculator. No? Para makakuha tayo ng values for y. Okay? So, palitan natin to. Gawin nating 1 over square root ng x plus 5. Okay? So, equal sign. Start daw tayo kay 0. End daw tayo kay 6 with step size na 1. Okay? So, yun lang ulit yung kanina, no? Kopyahin na lang ulit. So, 0.4472. Ano yung sunod? 0.4082. 377. Ay, nasusundan, engineers. So next, integral ng 1 over square root ng x plus 5, okay, dx, from 0 to 6, so approximately equal to h over 3, okay, and then you have here, y sub 0 plus the summation ng 4 multiplied by summation ng y add plus 2 summation naman ni y even except po kanino kay value of n which is 6 plus y6 natin. Okay? Pag in-expand natin, we have h over 3 y0 plus 4 multiplied by ano mga y add natin dito na available? y1, Y1, 3 at 5. okay, hanggang kay y5 no. Dito naman 2 multiplied by 2 at 4. y2 at y4 no. And then plus y6. So gawin nyo,
Substitute nyo lang yung values. Anong value ng h natin? 1. Then we have your y sub 0, which is 0.4472 plus 4 multiplied by y1, 0.4082 plus 0.3535 plus 0.3162. Be careful baka makopya nyo agad si y2 dito 2 multiplied by y2, which is 0.3779 plus 0.333 plus yung y6 natin, which is 0.3015. Okay? So, ano yung ating approximated value dito? 2.4095 po. Ano daw? 2.40? 1495 po. Parang malayo. Parang 2.16 pa din ata yan. Ganun po. Wait lang po. 1609. Yan. 2.1609. Okay? So, yan po yung ating final answer dito. Okay? Anong nakuha niyo sagot, engineers? 2.1609 pa. 2.1609. So, ito dapat yung may answer natin, So, madali naman siya, di ba? Madali naman yung numerical integration, Okay, halos ganito lang din naman yung mga given dyan. Okay? Susundan? Apa, sir. O, yung isa naman nating given kanina. Lang. Isa naman natin na given. Yung given natin kanina ay approximate the value of integral ng e raised to x over ln x dx from 2 to 4 with 8 subintervals using Simpson's one-third rule. Pwede kaya dito, engineers, si Simpson's one-third rule? Opo, sir. Pwede na. So, the value of A natin is equal to 2, value of B is equal to 4, then value of N is equal to 8. So, H is equal to B minus A over N, which is equal to 4 minus 2 over 8. Sagot ay 0.25. Okay, values of X natin and then values of Y. We have 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75 at 4. Values natin dito, 10.699. Tama ba? Ano na natin. Table ko lang Function. Yung function natin, e raised to x. E raised to x. Over ln x. Wait lang tinatype ko na sa kanto. 10.66 po ata. Ay. 10 10.66. 10.66, ito 11.699. Next, 13 point. Sunod, 15.463. 18.282. Tapos, 21.881. Tapos, 26.433. Tsaka 32. Tsaka
39. Pala, matanong ko lang. Paano yung sa mga ibang brand ng calculator? Paano yung hindi makakasyo? Ano yung nakukuha ang value sa inyo? Ganito din ba? Ganito lang. Sino dyan yung may ibang calculator? Nyari, Canon. Meron ba? Sino dyan yung iba yung brand? Bukod sa Casio. Meron ba? No? Sino pong makakasagot? Sino yung ibang brand ng calculator? Nila. Kasi iniisip ko kasi, kagaya nito, pagka yung nag-table tayo, no, may ibang brand na ano yung sa ibang calculator? No? Ganito din ba yung nakukuha? Pa-check naman daw. Sino may ibang calculator dyan? Puro kayo Casio? Raise your hand nga ng mga mga Casio dito. Casio users. Puro kayo Casio. Wala ditong may Canon. Wala naman. Ibang brand. O sige, baba niyo ng kamay niyo. Yung mga hindi na lang Casio. Okay. So, puro Casio. Ano? Ayun. O, Engineer Alamag. Anong brand ng calculator? Sir, iba po wala pong tatak. Galing lang po. Walang tatak. Bigay lang po ng sabayan po ng Kalaka po. Pero kapag ka naman nagtitable, ito din yung nakukuha. Ayos naman po, sir. Ganito din. Opo, nagkakameron na po minsan ng konting discrepancy. Hindi, I mean, kanyari, 10.66 lang. Hindi naman po, sir. May mga ibang decimal pa, di ba? Opo. Paano yun, di ba? So, inconsistent lahat ng estudyante kasi iba-iba ng calculator eh. Anong gawin natin, engineers? Type natin lahat. Type na ba natin lahat? Na, to be fair, kasi iba-iba kasi tayo ng calculator. No? Na-realize ko lang din yan nung kahapon. No? Kasi iba-iba tayo ng calculator. So, much better kung susulat natin lahat ng decimal. Madali lang naman, di ba? No? So, yun na lang ng rule natin. Every time, no? Kasi every time naman, ginagawa natin kahit sa differentiation, kahit nga sa interpolation, di ba? No? Okay lang ba sa inyo? Okay lang? Siguro, bilisan nyo na lang magsulat sa solution ng mga decimal. No? Tama ba? Or magsaset na lang ako ng decimal. Set na lang ang decimal. No? Set na lang po. Set na lang. So, ganito ha. Engineers ha. Para uniform tayo, magsiset ako, no? Okay? Set na lang tayo. Iba-iba nga pala kayo, no? Sa table. Remote ako yun, ha? Nyari, kailangan ko ng 4 decimal. O di dito. Ayan, no? Kita naman, di ba? Ay, wait lang. Dito pala sa isang function. Ano yung function natin? E raised to x. Siguro kaya nyo naman kunin yan, no? Yung kanina, yung ito, e raised to x ln x. No? Ano yung nakuha nyo sagot? Sino may sagot dyan? Pagka nag-Simpsons rule. 40.1996 Okay? Yung isa kasi kaninang sagot ay 41. Tama ba? Opo, 41.06. 41, no? Basta
Start tayo kay 2. And tayo kay 4. Step size 0.25. Yan, no? Kunyari, sabihin ko na 4 decimal. So, magiging y nyo 10.6602 na. Okay lang? Ito, 10.6998. Okay na yan. Okay na yan, 13.2954. So, yun na lang ilalagay nyo kay values of y. Ano? Okay na? Nasusundan? Opo. Okay, sige. So, I think nagets nyo naman to. Simpson's rule, Simpson's one-third rule, tsaka trapezoidal rule, no? Nasusundan ba yan, engineers? Questions? Question po. Trapezoidal. Siguro kung ano man ang sabihin ko sa exam, no? Kunyari, 4 decimal places, 3, 5, na. Okay? Questions? Wala na? Okay. So, by that, next meeting, Simpson's 3/8 rule, and then numerical solution of ordinary differential equations na tayo. Okay? So, next meeting natin, Saturday. Okay? So, thank you po sa inyo, engineers. Class dismissed na po tayo. Thank you po, sir. Thank you po, sir.